皆さんこんばんは。ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。この授業は、ながらを使い方ことと詩のことについて勉強していきましょう。それでは、始めていきましょう。Okay, so Mina, lesson 28 grammar tayo ngayon. Ang pag-aaral natin is about nagara. Okay, ang meaning ni nagara is while, minasang, no? Or habang sa Tagalog. That one person does two different action at the same time, minasang. Okay, verb to is more emphasize of the two actions. So it means si verb to po, siya yung pinaka main action natin. Okay, then yung verb 1, yun yung isiningit natin. Okay, example, I'm eating while talking with my friend. Okay, so dito yung verb 1, ito po yung isiningit natin. Ito yung sentence 1 na isiningit natin. Then yung verb 2 naman, ito yung ating main action or more emphasize. So yung main action natin, siya po yung nasa dulo lagi ng sentence sa Japanese language. Okay, so try natin translate. Ayan, so mauuna po yung verb 1, tomodachi to hanashimasu. So gagawin lang nyo, Mina, is si mas form ng hanashimasu is i-omit nyo po yung mas. Then idadagdag nyo lang si nagara. So naging hanashi nagara. Then yung verb 2, ito po yung main action natin na laging nasa dulo ikakabit. Tabite imasu. So tomodachi to hanashi nagara tabite imasu. Kung sino yung pinaka main action nyo, yun lagi yung nasa dulo ng sentence. Kaya halimbawa, ako ay naglilinis habang kumakanta. So Mina, ang pinaka main action ko doon ay ang maglinis. Isiningit ko lang yung pagkanta. So mauuna sa sentence yung pagkanta. Utaimasu. Okay, then i-omit nyo lang yung mas, add nyo si nagara. Utai nagara. Then yung pinaka main action na. Soji shiteimasu. Okay, ito yung verb 1 and ito yung verb 2. Okay, verb 2 is much more emphasize of the two actions. Okay, next natin is plain form she. Okay, ang meaning niya dito or ang kanyang definition is when mentioning two or more similar things about the topic. Then another definition implies there are also some other good qualities. Okay, ibig sabihin, hindi lang yan yung nakikita mong karakter niya, at marami pang iba. Okay, so ganito po yung ating paggamit ng she. Okay, una, si verb, dapat naka-plain form, then i-add mo lang si she. Example, tabemas. Okay, hindi naman pwedeng tabemas she, kasi kailangan si tabemas gawin yung plain form. So, ang plain form ni tabemas is taberu. Then, pag na-plain form mo na siya, taberu, lagyan mo na ng shi. Taberu shi. Okay, next. Ayan, tabemasen. Plain form ni tabemasen, tabenai. Then, mag-add lang po kayo ng shi. So, tabenai shi. Okay, next natin, i-adjective. Ilalagay nyo lang po agad si shi. Halimbawa, takai, lagay mo agad si shi. Takai shi. Okay, ganon. Next, umoy, lagay mo lang si she ulit dahil i-adjective yan. Umoy she. Okay, next natin, na-adjective. Okay, sa na-adjective, bago nyo po ilagay si she, minasang, lagay nyo muna ng da. Yan. So, na-adjective, then the she. For example, Benri, kay Benri, dahil siya'y na-adjective, lagyan mo muna ng da. Then put she. Benri da she. Okay, next, Puben. Dahil na-adjective din to, lagyan nyo ng da bago ilagay si she. Okay, so next natin, Mina. Example ng plain form she. In that school, Mr. Ryan is the most kind, smart, and tall person. Okay, so tignan natin, Mina. Gakko dewa, Ryan-san ga ichibang shinsetsu. Dahil siya ay na-adjective, lagay natin yung da bago ilagay si she. So, shinsetsu da she.
Then next, atama ga, dahil i-adjective, lagay agad si shi. Atama ga ii shi, sega takai hito desu. Okay, so ibig sabihin Mina, ang sabi rito kasi implies there are also some other good qualities. So pag ginamit mo si shi minasang, it means si Ryan ay hindi lang kind, hindi lang matalino at hindi lang matangkad at marami pang iba. Compared to N5 lesson, in that school, Mr. Ryan is the most kind, smart, and tall person. So ganito naman, no? Pag N5 lesson tayo, ito yung translation. Gakko de wa Ryan-san ga ichibang shinsetsu de atama ga yoku sei ga takai hito desu. Okay, so dito ang pagkakaiba nila ng N5 lesson at N4. So sabi ko kanina, pag ginamit mo si Shi sa N4, hindi lang po siya mabait, hindi lang siya matalino, hindi lang siya matangkad, marami pang iba. Pero pag ikaw ay babalik ng N5, ito lang po talaga yung nakikita mo sa kanya. Mabait, matalino, at matangkad. Okay, sa N5, yan lang yung makikita mo. Pero sa N4, yung Shi, there are also some other good qualities. Okay, at marami pang iba. Okay, next natin. Okay, dito naman Mina, plain form she, it is used also to state when more than one causes or reason. Kapag marami ka ng rason, okay, magagamit mo si she dito. Example, why do you study Japanese language? Nande Nihongo benkyou shimasu ka? I want to work in Japan and earn money. Okay, gagamit tayo ng she, minasang Nihon de hatarakitai shi. お金も貯めたいし、日本語を勉強します。So it means, hindi lang po Mina na gusto mong magtrabaho sa Japan kaya ka nag-aaral ng Nihongo, hindi lang din yung gusto mong makapag-ipon ng money kaya ka nag-aaral ng Nihongo. At marami pang iba. Then ang kaibahan naman sa N5 lesson, i-translate natin into N5 lesson, ito po yung translation niya, Nihon de 働いてお金を貯めたいですから、日本語を勉強します。Okay, ang meaning niya rito, Minna, is ang gusto niya lang talaga mangyari ay magtrabaho sa Japan at makaipon ng pera. Yan lang po yung kanyang rason. Samantalang pag ginamit mo si she, hindi lang po gusto niyang magtrabaho, hindi lang yung gusto niyang makaipon. At marami pa pong iba. Thank you for watching. Please follow my FB page, JNR Tutorial, and please subscribe to my YouTube account, J Mercado. 終わりました。お疲れ様です、みんな。